Lumutang ang mga bagong testigo laban kina Lizata Nasmag at Speaker Martin Tambaluslos kaugnay ng mga kasong bribery na kinasasangkutan nila. Ayon sa mga testigo, direktang tumanggap umano ng milyon-milyong halaga na suhol ang mag-asawa kapalit ng pabor sa ilang mga proyekto at kontrata ng gobyerno. Matapos ang masusing imbestigasyon, agad na isinampa ang kaso sa Korte Suprema na nagbibigay daan para simulan ang legal na proseso laban sa kanila. Samantala, ang Pangulo na si Kuting Jr. ay nahaharap din sa posibilidad na makasuhan kasunod ng mga bagong ebidensyang nagugnay sa kanya sa mga naturang issue. Ayon sa mga ulat, ang mga dokumento at transaksyong nagpapakita ng direktang partisipasyon ng Pangulo sa bribery scheme. Hindi na matatakasan ni Kuting Jr. ang pananagutan. Ang batas ay para sa lahat, pahayag ng isang opisyal ng Korte Suprema. Sa gitna ng lumalalim na kontrobersya, nananawagan ng publiko ng mabilis at patas na pag-aksyon mula sa Korte. Ang mga sumusuporta sa pamilya ng diktador ay naniniwalang may politikal na motibo ang mga kaso, ngunit maring itong itinanggi ng mga nag-aakusa. Habang umiinit ang usapin, naghihintay ang bayan kung susunod pa si Pangulong Kuting sa kanyang pamilya sa ilalim ng batas. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. ng Sendwave app at gamitin ang aking alindog, Maharlika. Okay? So ngayon po ay ang mga mananalo, ang mechanics ng ating game ay magtatanong ako patungkol sa usaping Sendwave. At syempre para magtatanong din ako about kung kilala niyo si Maharlika. Kasi I have the control kung sino ang pwedeng manalo tonight. So 10 winners for tonight, $50 each. O, di ba bongga yan? Almost 3,000 pesos yan ngayong palitan dahil nga ang taas ng dollar rate dahil sa nabudol yung presidente. Of course, sa aming mga immigrants or OFW na mga nasa labas nga ng bansa ay pabor sa amin yung mga pagtaas ng dollar rate. Pero ang impact nun sa atin, sa pangkalahatang Pilipino, ay kawawa naman. Alright. Pero unahin natin ang mga nag-aaway para sa kaba ng bayan. Grabe, nagkakagulo na. Bakit sila nag-aaway? Sino-sino ba mga nag-aaway? Mga palangga, mainit-init na chika boom boom. Right, yan natin na you have to be alert kasi mamaya sa ating Q&A, medyo baka mahaba yung ating vlog. Pero okay. So nung December 24, Noche Buena, ay nag-invite syempre si Bangag, the regular tradition ng mga buwaka ng Ginemes, Marcos Araneta Romualdez. Alright, tignan natin ang ating puting ahas na nasa loob din ng Malacanang. Alright. Nag-aaway-away ang Team Marcos and Romualdez, sabi ni Palangga. So nakatanggap tayo ng mensahe sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, sa Paskong dumating, ang mga adik ay nag-aaway-away. Where is it? Okay mga hitad, ito ang Chika Boom Boom. Ang sabi pa nga sa akin, Merry Christmas, Maharlika. News Flash. Lisa and Tambaluslos are fighting so hard. Okay? So nag-aaway-away ang mga jutang Ginemes. Si Satanas, si Tambaluslos, pati na rin si Lagdameo actually. Pero eto ang Chika Boom Boom. Wala si Martin Tambaluslos, si Martin Romualdez sa Noche Buena. Tradisyon nila yan, di ba? Magkakain-kain sila dyan. So kaya, in fairness, yung ating mga puting ahas, hindi natin sabihin kung sino itong puting ahas na to, baka gurgurin nila eh. So wala daw si Romualdez doon sa party nila sa Noche Buena dyan sa Pilipinas, 2024, kasi nagbabardagulan ang mga buwaka ng Ginemes. Hindi siya imbitado dahil galit na galit si Lisa Tanas sa kanya dahil mas nauungusan ni Romualdez sa pagnanakaw sa pera ng bayan si Lisa. Ayan.
At actually, wala rin si Amy dun sa Noche Buena namin. Uy, sino to? Noche Buena namin. Sabi nga ni Noy Ferma, sana sabi nga ni Noy Ferma, sana magjotayan na sila. Sabi niya, magjotayan na sila. Alright? Then another thing, pating, ay nako, how's your Christmas, my darling Clementine? Okay, here we go. Aha. Eto na nga. Huwag nang magkaso, sabi ni Palangga. Minabasa lang ako. Sino ba magkakaso-kaso? Alright. Sabi niya dito, ni Palangga, funny. Okay? There were only 25, around 25 to 30 na mga kapamilya ni Marcos Bangag. Bangag din ang tawag eh. Feeling ko ito puting asko, ano to, baka PSG to. Baka PSG to. Ay, shout out naman dyan. Sabi niya, alam mo, Miss Maharlika, sabi niya, meron lang, sabi niya, around 25 to 30 na pamilya ni Bangag. At yung pamilya ni Liza Tanas talaga yung pangalan niya dito eh. Ni Liza Tanas at ang mga Romualdez, napakadami nila. At sila yung nagbibida-bidahan. And also, naubusan pa ng pera na pag-giveaway ni Madam Imelda Marcos. Ito ang sabi niya. So, di ba nagbibigay sila ng pera? O, ganito makinig kayo, yung pumunta doon sa Noche Buena, I don't know, mas marami daw yung Romualdez at Araneta. So, yung mga Marcos na, yun, sa side ni Marcos Sr., ay kakaparanggot lang kayo at mukha yata kayong dihado. Kaya kung ako sa inyo, pumiyok na kayo. Naubusan pa daw ng pera at hindi binigyan ng exact amount, I mean, not exact amount, hindi yung tama, equally distributed. I don't know how much. Tanungin ko nga mamaya kung magkano binigay. Tanungin natin. Mamaya ko na i-text. Alright? Kung magkano ang binigay, 5,000 ba, 10,000 ba? Kasi hindi naman lahat ng mga magkakamag-anak talaga ay magkakasundo. Even nga mga magkamag-anak, minsan hindi minsan, madalas nag-aaway-away. At etong nangyayari ngayon, ngayong Pasko, na nakita natin na mismo yung mga nasa loob ng Malacanang, lagi naman may nagsisend sa atin na information, ay nag-aaway-away sila sa hindi sa kakarampot, sa kakanakaw sa bayan. Tapos ito yung mga kamag-anak, ang ginagawa lang kasi ni Liza Tanas at ni Marcos Jr., ini-invite yung mga kamag-anak ni Bangag at kamag-anak nila, yung hindi naman yung, kumbaga, less favorite. Diba? Yung mga less favorite na kamag-anak, ini-invite daw nila yan para lang sa kanilang pictorial purposes, para masabi buo silang magkakamag-anak. Pero yung iba doon ay mga plastikan lang talaga at ang iba ay mga puting ahas. Katulad yung nag-send sa atin. Ayan, si Kathy Binag, need ko ng native live chicken. Nako sis, masarap yan. Maraming yan sa Bisaya. Nako sister, pasensya ka natin, hindi na kita nakausap in the past kayo dahil I'm too busy. Actually, karating ko lang dito sa mansion ng mga manok. Naghanap ko ng manok para sa orasyon mo. Okay. Sabi ni Jeff, sayang ang Christmas nila yung napanood ko kay Ted Filon, Tasty Bread at Royal True Orange lang ang Noche Buena. Ted Filon? Lumabas na ba si Ted Filon? Yeah, seryoso daw. Sino daw may native chicken? Kailangan ni Miss Kathy ang aking palangga. Alright. Anong comment ninyo dyan? We love you, Mom, sabi ni Weng Carino. Alam nyo, at eto pa, okay, nagkakagulo na sila kasi naaalarma nga. Okay? Naaalarma na talaga sila na ma-forced exile sila at tatakas yang mga yan. Pero naniniwala ako na hindi nyo patatakasin yan. Nag-aaway-away na sila. Hindi naman sila nag-aaway dahil may paninindigan sila eh. Nag-aaway-away si Bangag. Si Bangag kasi wala namang alam. Binibigyan nga lang ng pulburo ni Lisa yon. Hindi naman siya talaga yung tipong leader na, wag kayo mag-away, eto, mag-ayos kayo, dadada. Wala. Kasi, nag-aaway-away si Tambaluslos dahil gusto nga hari-harian ni Tambalos at kailangan niya kami ng kakamin ang pera ng bayan. Ganon din si Lisa Tanas para sa kanyang pangarap na sa kanyang mga anak.
mga anak ni Satanas na takapagmana ng nakaw ng bayan. Nakaw ng pera ng bayan. Kaya paulit-ulit na lang tayo. Ayan, Kathy, sabi ni Ferdinand Dolosa, madami na at malaki na yung organic chicken ko. Ayan, yung pinigyan natin ng pangpa-chicken. Ayan, Ferdinand, Merry Christmas sa'yo. Native ba yan sa'yo? When you say organic, it's native, right? Kaya na pagkakaintindi ko, medyo dapat yan, i-ano mo, pag niluto yan. Pero ialay daw ni Miss Cathy Okay? So yan ang issue ng kanilang pag-aaway-away dahil bakit sila nag-aaway-away? Kasi bumubulusok yung kanilang issue, yung pagnanakaw, yung kidnapping ni Lisa, smuggling ni Babangag. Hindi lang naman kidnapping ni Lisa Tanas to kay Bangag Jr. When I say Lisa Tanas, number 1 kasi siya yung promotor, kidnapping cartel nilang pagpamilya. Ang kay Tambaluslos naman, dahil sa Congress siya, hawak nila yung pundo at pare-pareho silang nagko-compensate sa isa't isa. Dahil Speaker of the House si Tambaluslos at ito namang si Bangag ay syempre pipirmahan na niya itong budget, national budget na kino-question ninyo. Okay? Paulit-ulit na lang natin yan at nag-trending, nag-viral na yan, hindi lang sa mga DDS vloggers, kundi pati doon sa mga neutral or nasa gitna or even pinklawan na hindi tama ang ginagawa nila sa pagtapyas ng budget ng Department of Education, pagtanggal ng budget sa PhilHealth at sa AFP at sa iba pa at sa kanilang mga insertion. So wala talagang alam si Bangag dito, kundi ang pumirma-pirma lang. Join us, sabi Peace Rally, INC, January 13. I believe tuloy na yan. Okay? Tuloy na po yan. So, sabi ko nga, ilang expose pa ba ang kailangan pa jarbugin natin dito? Ilan pa? Nakita nyo na lahat yung korupsyon. Ang kalaban natin ay ang mga bangag. Bangag na gobyerno. Hindi ang laban natin. Okay? Ayan. Sabi ni Palangga, bakit po nag-aaway-away ang mga vloggers? Okay. Trip nila. Ano lang tumigil di hayaan mo na sila, mapagod din yan. Mapagod din yung mga palangga natin yan. Pero ang importante, mas malupit yung away-away na itong mga bangag sa loob. Kasi, kapag nag-aaway-away ang mga gabinete, katulad yan, si Anton Lagdameo, ayon sa ating puting ahas, ay niligwak na rin. Pero hindi pa in-announce na liligwakin siya as Assistant to the President, as SAP, Special Assistant to the President. Okay? Kasi pinag-aaralan pa nila kung paano nila i-sugarcoat yung pagtatanggal dito kay Lagdameo dahil din sa pangingialam sa BARM. At syempre, ano ba pinag-aawayan ng mga yan? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Right? Sabi ni Donna, umaayon sa atin ang langit, madam. Of course, darling, umaayon talaga ang langit sa atin. Alright? Kaya pala nag-aaway-away ang mga vloggers kasi pasimuno ang Malacanang. Sabi ni MG Fred, I don't think so, mga palangga. Alright? Merry Christmas, sabi ni Wing 23. Kathy, are you there? Can you come over? Andiyan pa ba si Kathy? Pwede kang pumasok dito, sis, mamaya pag-usapan natin. Okay, sa ngayon ay mamimigay na muna tayo ng first $50. Okay, I have a question for you. Well, since it's Christmas, ayoko muna magpakagalit-galit. Gusto ko mag-giveaway dahil nga, syempre, naka-renew tayo ng contract sa ating Sendwave family. Kaya naman, para I have to check pala yung I think I need isang cellphone langga kasi unfair naman doon sa Maharlika Network, hindi ko nakikita. So I'll be giving away 500 US dollars. We're talking about US dollars. So 10 sa inyo ang maswerteng bibigyan ko, but you have to be ready kasi meron akong katanungan. Number 1 na tanong. Alright? Okay, number 1 na tanong. Here we go. And lalo na yung mga nagsisend wave, na gumagamit ng send wave. Ano din to, pagbigay din
bigay pagbalik sa inyo. Alright, tignan natin. First question, dito muna tayo sa Boljak TV, Boljakan at saka sa Twitter, no? Then lilipat ako lilipat ako sa kabilang screen. Ito yung ating unang katanungan, huwag kayong magtampo kasi titignan natin kung sino ang unang mananalo. Right. Question, darling. Question, sino ang pinakamagandang vlogger? Charing, di yan. Siyempre, lahat yan. Siyempre, gusto nyo manalo, dapat nagsasabihin nyo, ayon sa akin. Alright, tignan natin ito. Number 1. Okay, sinabi ko to kanina. Are you ready? Okay. Sa araw-araw na pag-send ko, kailangan una ma-sight ng mata ko Okay? Ano-anong mga bansa ang binanggit ko kanina na available ang SendWave app? Comment na. Yung makasagot nung kompleto na yun, siya ang unang mananalo ng $50. Oh my God. Alright. Nakita ko na siya. Okay. Tika. Okay. Nakita ko na ang kailangan kompleto. Tignan natin. Okay. Nasaan na yon? Oh my God. Number 1. Okay. Tignan natin. Ang bilis. Okay. Tignan natin. Ayan. Number 1 na nakita ng aking mata. Okay. Here we go. We have a winner. We have a winner, darling. Ayan, ito na siya. Number 1, I see. Okay, nasaan? Ba't ang dami? Grabe, ang daming nanguhula. Alright. Bakit isa, 3 lang hindi ko makita. No, hindi all countries. Andali Okay, Doc. Philippines? No, hindi yan. Sino yon? Oh my God. Okay. Ba't ang galing nito? Okay, eto na siya. Ang number 1 na nanalo ngayon ay si Fitzgerald de Guzman. US, UK? Tika, tama ba? Canada? Aba, ayan, kompleto si Palangga. Mukhang nag-ready to. Yan ang ating first winner ng $50. Si Fitzgerald de Guzman. Okay. Ayan ang ating unang winner. Ayan, Fitzgerald. Ayan, this is screenshot kita. We will contact you. Okay? Paki-email mo ang iyong full information. Nandyan yung email natin sa baba para mabigay ang iyong $50 galing sa SendWave. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Nakaisa pa lang tayo, mga hitad. Alright. Next. Okay, tignan natin. Dito pa natin, baka tayo dito. Dito sa kabila. Sa kabilang vlog. Tignan natin sa kabilang Maharlika Network. Okay, let's go to Maharlika Network. Okay, sa Maharlika Network Facebook para naman fair and square. Tignan natin kung may nakakuha na aking mga palangga. Naku, mukhang walang sumasagot ng tama sa Maharlika Network Okay. Alright.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!